So isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Mieta Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today our devotion talks about the Trinity and prayer, and our scripture is all about Ephesians chapter 2 verse 18. So NIV version, "For through him we both have access to the Father by one Spirit." So, tungkol saan nga ba tong verse na ito? So, yung verse na ito ay nagpapakita ng napakahalagang papel ng Trinidad sa ating paglapit sa Diyos sa panalangin. So, dahil sa kasalanan, nawala ang ating direktang paglapit sa Diyos. Ngunit sa pamamagitan ni Kristo, muling nabuksan ang daan patungo sa Ama at tayo ay ginagabayan ng banal na Espiritu upang makalapit sa Kanya ng may pananampalataya at buong pagtitiwala. So, ang Trinidad ang nagbibigay ng buong balangkas kung paano tayo dapat maganap ang ating mga panalangin sa Ama sa pamamagitan ng Anak at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. So, dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching natin is people lost their access to God the Father. So, dahil sa kasalanan is nawalay tayo sa Diyos at hindi na tayo makakalapit sa Kanya ng malaya at direkta. So, maliban sa pamamagitan ng paraan ng Kanyang ibinigay. So, second is people can only access God through Christ. So, si Kristo ang buhod tanging daan natin patungo sa ating Ama. So, sa pamamagitan ng Kanyang sakripisyo sa krus is naging possible or posible ang ating pakikipag-ugnayan muli sa ating mahal na Diyos. So, last teaching is people must be led by the Spirit in prayer. So, ang Espiritu Santo ang nagbibigay sa atin ng tamang direksyon sa panalangin. Ginagabayan niya tayo upang manalangin ayon sa kalooban ng Diyos at pinapalakas niya tayo sa ating kahinaan. So, dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is pray to the Father. So, ang ating mga panalangin ay dapat lamang nakatuon sa ating Diyos Ama na siyang lumikha ng lahat ng bagay at nagbigay ng buhay sa atin. So, second is pray in the name of Jesus Christ. So, si Jesus ang ating tagapamagitan at dapat tayong manalangin sa kanyang pangalan bilang pagkilala sa kanyang papel bilang ating Panginoon at tagapagligtas. So, last application is pray in the Spirit. So, dapat tayong manalangin sa patnubay ng banal na Espiritu upang siguraduhin ang ating mga panalangin ay naayon sa kalooban ng Diyos at puno ng kapangyarihan. So, dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion tackles about what is the importance of praying in the Spirit. So, para sa akin, ang pananalangin sa Espiritu ay napakahalaga sapagkat ito ang nagbibigay buhay at direksyon sa ating mga panalangin at ang banal na Espiritu ang tumutulong sa atin na malaman kung ano ang dapat ipanalangin. So, lalo na sa mga pagkakataong hindi natin alam ang eksaktong nais ng Diyos. So, ginagabayan tayo ng Espiritu na manalangin ayon sa kalooban ng Diyos. So, pinapanday niya ang ating mga panalangin upang maging matapat, makapangyarihan at epektibo. So, sa pamamagitan kasi ng Espiritu, nalalaman natin ang mga bagay na hindi nakikita ng ating isipan at puso. Siyempre, bukod pa dito, ang pananalangin is pananalangin sa Espiritu ay nagdudulot ng mas malalim na relasyon sa Diyos. So, ginagawa tayong sensitibo ng Espiritu sa mga bagay na espiritual at nagbibigay sa atin ng tiwala na ang Diyos ay nakikinig at tutugon sa ating mga kahilingan ayon sa kanyang plano at kalooban. So, ang Espiritu Santo rin ang nagbibigay sa atin ng lakas at katatagan upang magpatuloy sa pananalangin kahit sa gitna ng mga pagsubok at kahinaan.